Hi guys! Welcome back to my vlog kung saan nag-share ako ng experiences namin as first-time owner regarding home acquisition and home loans. So for this vlog, ang i-share ko ang aming experience for the first year of our home loan sa PS Bank. Ano nga ba yung nangyari during the first year of yung home loan? Ano yung pwede natin i-expect? Tapos, isi-share ko rin kung ano yung sana namin bago pa namin sinimulan itong home loan. At ang huli ay kung bakit kami mag-move away from PS Bank sa pag-continue ng aming home loan. Bago natin simulan, gusto ko lang i-share na hindi ako expert at hindi ako affiliated to any bank at gusto ko lang i-share ang aming naging experience para mas maging maganda ang experience nyo kapag kayo naman ay kumuha ng sarili nyong home loan. So, sa first year ng home loan, ano nga bang expect na mangyayari doon? So, aside from pagbayad ng monthly amortization, doon din nangyayari ang transfer of title. So, yung transfer ng title, yung bangko naman ang magpoproseso nun, pero ang isang bagay na kailangan nyo isubmit ay ang certificate of management. Ito ay nare-request naman sa building administration at kailangan nyo lang magbigay ng mga requirements sa kanila. At as long as wala naman outstanding balance, ito ay makukuha nyo naman kaagad. Ang isang tip ko dito ay kapag available ng unit sa inyo, pwede nyo na kaagad i-inquire kung meron nga bang outstanding balance yung unit na yun para sa una pa lang ay maproseso na ito doon sa may bangko. At kung magre-request na kayo ng Certificate of Management, tuloy-tuloy na lang ang pagproseso nila sa inyo. Yung Certificate of Management ay wala namang bayan. Ito ay kailangan lamang i-request. Yung Certificate of Management ay kailangan din notarize at i-submit ang hard copy ito sa may bangko. Yung sa amin, dinala na lang din namin siya doon sa may nearest PS Bank branch at in-advise doon yung pag-submit nito at nag-email na rin na nakapag-submit na kami. Ang susunod naman ay ang pagbayad ng real property tax. So, kung isa kang homeowner, meron ka ng responsibility na bayaran ang property tax ng iyong unit. May mga deadline ang pagbayad ng real property tax at may option ka rin na bayaran ng isang buong year. Ang tip ko dito ay bayaran siya bago dumating ang deadline at bayaran ng for the whole year. Kasi sa ibang mga cities, meron silang discount para dito at doon ka mas makakahuga. Yung sa amin, binayaran namin noong December 2022 para for the whole year ng 2023. At ito ay merong 20% discount dun sa full amount. At panghuli, ang nangyayari sa unang taon ay yung pag-transfer din ng real property tax na pangalan doon sa pangalan mo. So, ang isang requirement doon ay yung pagbayad mo nga ng real property tax. Hahanapin din ito ng bangko at kailangan mo isubmit sa kanila na nabayaran mo na. Pero kung di mo naman nabayaran, pwede naman sila yung magbayad para sa'yo pag ipaprocess nila. Pero yung fees, para mabayaran nila yon ay i-charge nila sa account nyo. So, mas okay pa rin na ikaw na yung magbayad para kung ipaprocess na nila yung pag-transfer ng real property tax dun sa pangalan mo, isasubmit mo na lang yung receipt na nabayaran mo na siya. At sila na yung bahala mag-process nito. At ngayon, share ko naman kung ano yung sana nalaman namin bago pa namin talaga sinimulan yung home loan account. Meron tayong makikita kapag nag-home loan tayo ng mga fixed rate, fixed for 1 year, fixed for 3 years, fixed for 5 years. So ano nga ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nun ay kung kinuha mo ang fixed for 1 year, for example, ang mga succeeding year ay depende na dun sa ibibigay ng bangko na rate sa'yo. Kaya, most of the time, mas mataas na ito. Mas maigi kung i-consider mo rin na hindi lang fixed for 1 year. Kaya, bago ka pa magsimula, i-consider mo na rin yung amount na fixed for more than 1 year.
na meron naman sila in-offer na fixed for 3 years o kaya fixed for 5 years. Mas mataas ang interest rate nito compared to fixed for 1 year. Pero, sa susunod na pangalawa at pangatlong taon mo, sigurado kang yun pa rin yung rate na babayaran mo kaysa yung fixed for 1 year at biglang sa susunod na taon, malaki ang dagdag dun sa magiging monthly amortization mo. So, based sa experience kasi namin, ang kinuha namin ay fixed for 1 year na 6.5%. At ngayon, na magsisimula na ang pangalawang taon namin, ang binigay na rate sa amin ay 9%. Ito ay napakalaki. Napakalaking difference niya doon sa may 6.5%. Kaya, kung dati, kinonsider namin yung mga fixed for 3 years or fixed for 5 years, baka nakakuha pa kami ng mas mababang interest rate na tulad ng 7% or 7.5%. At dahil doon, kaya din namin pinag-iisipan na lumipat sa ibang bangko para ituloy ang aming home loan. At kung balak niyo ituloy sa ibang bangko ang inyong home loan, ang tawag dito ay home loan takeout. Sa mga susunod kong videos, i-share ko kung paano ba gawin itong home loan takeout. Pero sa ngayon, itutuloy ko muna yung experience namin for the first year. So, ang isa pang rason kung bakit dilipat kami sa ibang bangko, aside from yung napakataas nilang dagdag sa interest rate, ang magulo nilang customer service. Sa lahat ng mga request, kailangan dumaan ka sa PS Bank na customer experience nila. At base sa experience namin, kapag nagtatanong kami doon, iba-iba ang nagiging sagot sa iisang tanong. Kaya madalas nalilito kami, ano nga ba dapat ang gagawin? Kasi kung mali ang nagawa mo, edi dagdag trabaho din at uulitin mo na naman yung kailangan mong gawin. Isa sa mga ni-request namin sa PS Bank ay kung po pwede bang yung mga credit life insurance at fire insurance ay manggaling sa ibang provider at hindi sa kanila kapag i-continue namin ang home loan for the following year. Wala naman kasi sinabi sa kontrata na bawal kami kumuha sa iba. Pero yung ni-request namin siya, ito ay dinecline. Kaya lang, yung nagtatanong kami, ano ba yung rason kung bakit ito decline? At sa kakatanong namin, ang sinagot ay dahil hassle ang pagproseso ng galing sa may ibang provider ng mga insurance. At iyon ay tingin namin hindi magandang rason para i-decline ang isang request ng paggamit ng ibang insurance. Dahil ang taas ng interest rate nila at hindi rin talaga sila maayos kausap, kaya nag-decide kami na lilipat na lang sa ibang bangko para ituloy ang aming home loan. At dyan nagtatapos ang pag-share ko ng experience namin sa aming first year of home loan. At sa mga susunod kong videos, i-share ko naman ang pagproseso ng home loan takeout para ituloy namin ang home loan sa may ibang bangko. At kung makikita nyo, nasa ibang lugar na ako, ito na ang aming bagong unit. I-share ko rin ang ibang mga furniture review. At sana ay nakatulong itong video para sa mga mag-home loan at yung mga kukuha din ng sarili nyong property. Thanks for watching!